Okay, so good day everyone. My name is Jerwin Ungkakay. So now our topic is the complexity of anxiety disorder. So today I will discuss about anxiety disorders and bakit siya tinatawag na complex. Anxiety is a complex and mysterious as Sigmund Freud realized many years ago. So in some ways, the more we learn about it, the more baffling it seems. Anxiety is a specific type of disorder. But this is more than that. It's an emotion implicated so heavily across the full range of psychopathology that our discussion explore its generalized nature, both and biological and psychological. So, ang anxiety ay isang bagay na matagal nang pinag-aaral ng mga psychologists tulad ni Sigmund Freud. Pero hanggang ngayon, mahirap pa rin itong intindihin. So sinasabi na complex at mysterious siya dahil habang mas marami tayong natututunan tungkol dito, mas nakakalito rin kung paano talaga siya gumagana. Let's talk about the anxiety, fear, and panic. So first is anxiety. So anxiety is a negative emotion state marked by physical tension and worry about the future. So it can be experienced subjective unease observed through behavior like fidgeting or appearing worried, and measures physiologically through changes such as increased heart rate and muscle tension. Because of this complex nature, anxiety is difficult to study and understand fully. So, sinasabi dito na hindi lang basta disorder ang anxiety o consider siyang mental disorder, pero emotion din siya na konektado sa halos lahat ng klase ng mental problems like psychopathology. Kaya tinitignan natin ang anxiety hindi lang sa psychological level, thoughts, feelings, kundi pati sa biological level, reaction ng brain and body. Okay, so mahirap aralin ang anxiety sa tao kaya madalas ginagamit ang animals. Halimbawa sa daga. Kapag tinuruan ng daga ng ilaw ay senyalis ng shock, so nagiging anxious siya. Nagfi-fidget, nanginginig at minsan nagtatago sa corner. Kaya kapag binibigyan ng anti-anxiety drug, bumababa ang reaction nila. Pero tanong, pareho ba ang experience ng daga at ng tao? Siguro hindi, kasi ang human emotions ay involved sa consciousness. Kaya limitado ang nalalaman natin kapag ang animals lang ang subject. So magkalapit ang relationship ng anxiety at depression according to Barlow, Brown, Clark, Kragh, Kessler, and etc. Kaya madalas magkasama silang pinag-aaralan. Kaya hindi masarap ang pakiramdam ng anxiety, may benefits din ito. So according to Yerkes and Dodson 1908. So it's a performance improved with the moderate anxiety. Kaya anxiety drive used to do better society physically and intellectually. So sabi nga ni Howard Liddell 1949, tinatawag niya itong shadow of intelligence. Ibig sabihin dahil kaya natin magplano for the future and natural lang ang makaramdam ng anxiety. So the next is fear. So fear is an immediate alarm reaction to danger. So like anxiety, fear can be good for us. Response from the autonomic nervous system, increased heart rate and blood pressure. So which along with our subject sense of terror motivates us to escape, flee, or possibly to attack, fight. As such, this emergency reaction is often called the flight or fight response. So ang fear ay isang immediate alarm reaction. So kapag may mga totoong danger katulad ng anxiety, pwede rin itong maging helpful kasi kapag natakot tayo, nag-activate ang autonomic nervous system, tumataas ang heart rate at blood pressure natin. So kasabay pa nito, may subjective sense of terror na nagtutulak sa atin na mag-react, either tumakbo or flight or lumaban. Kaya ang tawag dito ay madalas ay fight or flight response. So sa the last part is panic. Panic attack is defined as an abrupt experience of intense fear or acute discomfort, accompanied by physical symptoms that usually include heart palpitation, chest pain, shortness of breath, and possibly dizziness. So ang panic attack ay isang biglang experience ng matinding takot o sobrang hindi komportable ang pakiramdam. So madalas may kasamang physical symptoms tulad ng pagkakaroon natin ng heart palpitation or mabilis at malakas na tibok ng puso. Tapos sasabayan pa ng chest pain o pananakit ng ating dibdib, hirap sa paghinga, parang yung hirap sa paghinga na parang kinakapos ng
hingalong pagkahilo o pakiramdam na parang nawawalan tayo ng balanse. So dahil abrupt o biglaan o siya ay isang intense na pakiramdam ng taong may panic attack ay parang nawawalan ng kontrol o minsan akala natin may masamang nangyayari. So here the example of Gretchen na nakaranas ng panic attack. So si Gretchen ay nasa 25 years old nung naranasan niya ang unang panic attack. So nangyari ito ilang linggo matapos siyang maoperahan sa appendix. So maayos naman ang operasyon sa kanya. Wala naman siyang actual danger kaya nagtataka siya kung bakit bigla itong nangyari. So napansin niya na bumibilis at lumalakas ang tibok ng puso niya kaya nakaramdam siya ng pananakit sa dibdib at inisip niya na baka heart attack na yun. Or nararamdaman niya na parang hindi totoo ang paligid o pakiramdam niya na para siyang puppet o robot. So parang may ibang kumukontrol daw sa kanya. So ito na yung tinatawag natin na detached from the experiences. So ang naranasan ni Gretchen ay isang panic attack, biglang pagsabog ng matinding takot at discomfort kahit wala namang totoong panganib. So nakakaramdam siya ng mabilis na tibok ng puso, pananakit ng dibdib, at pakiramdam na parang mamamatay at pagkawala ng sense of reality. So we have the two types of panic attack described by DSM-5. So according to DSM-5 or Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 5th edition, may dalawang basic type of panic attacks. Ang una dyan ang tinatawag natin na expected cued panic attacks. Kung alam mong takot ka sa mataas na lugar o acrophobia, pwede kang magkaroon ng panic attack kapag nasa rooftop ka. So dahil aware ka or inaasahan mo na baka mangyayari ito, ito na ang tinatawag na expected o cued. So it's mean aware ka sa mangyayari. So madalas itong nakikita sa specific phobias at social anxiety disorder. So the second is unexpected uncued panic attacks. So ito naman yung bigla na lang nangyayari ng walang warning at walang obvious trigger. So halimbawa is bigla ka nang nagising sa kalagitnaan ng gabi na may matinding kaba at hirap huminga. Like gaya ng kwento ni Gretchen na bigla lang siya nakaramdam ng pananakit ng dibdib at hirap huminga. So ito na ang hallmark ng panic disorder kasi nga unpredictable siya. Hindi ka aware kung kailan mangyayari. So causes of anxiety and related disorders that excessive emotional reaction have no simple one-dimensional cause but come from multiple sources. So next we explore the biological, psychological, and social contributors and how they interact to produce anxiety and related disorders. So what is biological contribution? Biological contribution refers to the influence of genetic factors, brain structures, brain circuits, and neurotransmitter system on the developmental and expression of psychological contribution such as anxiety. So each explain how inherited traits in the body's biological processes affect a person's emotions, thoughts, and behaviors. So biological contribution, ibig sabihin nito ay kung paano nai-influence ng genes, brain structures, brain circuits at brain chemicals or neurotransmitters. So ang development at expression ng psychological conditions tulad ng anxiety, pinapakita rin nito kung paano ang namamanang traits at biological processes ng katawan ay nakaka-apekto sa emotion, thoughts at behavior ng isang tao. So the next is psychological contribution. So we review some theories on the nature of psychological causes of anxiety. So remember that Freud thought anxiety was a psychic reaction to danger surrounding the reactivation of an infantile failure situation. Behavior theories thought anxiety was the product of early classical conditioning, modeling, or other forms of learning. Bandura, 1986. So, ang psychological contribution sa anxiety ay tumutukoy sa kung paano ang isip at ang mga natutunang karanasan ng isang tao ay nakakaapekto sa pagkakaroon ng takot o pag-aalala. So, according to kay Freud, ang anxiety ay isang psychic reaction sa perceived danger. Kadalasan nagmumula sa muling pag-activate ng mga takot o traumatic experiences noong bata pa.
So it's mean ang mga nakaraan natin experience, lalo na noong infancy pa tayo, ay maaaring maging sanhi ng reaksyon ng utak sa mga sitwasyon na nakakatakot sa kasalukuyan. Samantala, ang mga behavioral theories tulad ni Bandura ay naniniwala na ang anxiety ay resulta ng learning processes tulad ng classical conditioning, kung saan natutunan ang isang tao na matakot sa isang neural stimulus. So dahil repeated association ito sa trait o sa pamamagitan ng modeling, kung saan natuto tayong matakot sa mga bagay na nakikita natin sa ibang tao. So sa madaling salita, ang paraan ng ating pagkatuto at mga nakitang halimbawa mula sa paligid ay mahalagang factor sa development ng anxiety. So ang psychological contribution sa anxiety ay nagpapakita na hindi lang biological factors ang mahalaga, kundi pati na rin ang natutunan nating behavior experiences mula sa pagkabata at unconscious process ng utak. Ang mga factors na ito ay nagtutulungan upang maipaliwanag kung bakit ang ilang tao ay mas prone sa anxiety, panic disorders kaysa iba. So next is social contribution. So stressful life events trigger our biological and psychological vulnerabilities to anxiety. So most are social and interpersonal in nature: marriage, divorce, difficulties at work, death of a loved one. So pressure to excel in school and so on. Some might to be physical, such as injury or illness. So ang social contribution ay tumutukoy sa epekto ng stressful life events sa development ng anxiety. So kadalasan ang mga stressors na ito ay may kinalaman sa social at interpersonal relationship tulad ng marriage, divorce, problems sa work, pagkamatay ng mahal natin sa buhay, o pressure sa school. So mayroon ding physical stressor gaya ng sakit o injury. So kapag nangyayari ang mga stressor na ito, pwede silang mag-trigger ng parehong physical reaction tulad ng headache o high blood pressure, at emotional reaction tulad ng panic attacks. So interesante rin na ang paraan ng reaction natin sa stress ay madalas na mamana. So halimbawa, kung ikaw ay nagkaka-headache kapag na-stress, o malamang ganun din ang mga ibang membro ng pamilya mo, at kung prone ka sa panic attacks, posible din na may kapamilya kang nakakaranas ng ganun. So ibig sabihin, sa social factors ang nagtitrigger ng stress, pwede rin silang mag-interact sa genetic at biological vulnerabilities, kaya mas lumalaki ang chance na mag-develop ng anxiety o panic disorder. So next is an integrated model. So putting the factors together in an integrated way. So we have described a theory of the development of anxiety called the triple vulnerability theory according to Barlow. So ang integrated model ng anxiety ay tinatawag na triple vulnerability theory. Ayon dito, may tatlong pangunahing factors na nagtutulungan para mag-develop ang anxiety. So makikita nyo sa baba ang tinatawag na triple vulnerability theory according to Barlow. So this diagram shows the three types of vulnerabilities na pwedeng mag-lead sa psychological problem like anxiety. So first is biological vulnerability. It's mean galing sa genes or heredity o natural na tendency ng isang tao to feel negative emotions. So example is glass is half empty. So laging negative ang outlook. So madali kang mainis o irritable ka. So driven pero minsan sobrang pushy or stress. So number 2 is specific psychological vulnerability. So sinasabi dito, belief na certain situation or body sensation ay delikado. So for example is lagi kang nag-aalala tungkol sa health, baka may sakit kahit wala naman. So nagpapanik ka at nagpapanic attacks kahit wala namang malinaw na treat. So the last is generalized psychological vulnerability. So dito naman, feeling na wala kang control sa mga nangyayari or unpredictable ang mundo. So example is kawalan ng self-confidence, mababa ang self-esteem, o mahirap mag-cope kapag may problems. So this image explain na anxiety at ibang mental health issues come from a mix of biological factors or namamana. So specific beliefs and general sense of helplessness. So comorbidity with physical disorders. So anxiety disorders also co-occur with several physical conditions.
So unimportant studies indicate that the presence of any anxiety disorder was uniquely and significantly associated with thyroid disease, respiratory disease, gastrointestinal disease, arthritis, and migraine, headache, and allergic condition. Thus, people with this physical condition are likely to have an anxiety disorder but are not anymore like to have another psychological disorder. So, ang sabi dito, ang anxiety disorders ay madalas nakasabay o nag-o-occur ng iba't ibang physical condition. So, ang isang mahalagang study na ay nagpapakita na kung ang may anxiety disorder ka, malaki ang posibilidad na mayroon ka rin ng thyroid disease, respiratory disease, gastrointestinal disease, or arthritis, migraine, headache, at allergies. So, pero kahit may anxiety disorder ka, hindi ito nangangahulugan na mas mataas ang chance mo na magkaroon ng ibang psychological disorder. Rather, kadalasan ang anxiety disorder ay magsisimula bago pa ang physical condition na nagpapahiwatig pero hindi pa 100% proof na ang pagkakaroon ng anxiety disorder ay pwedeng mag-contribute o makaapekto sa development ng physical problem. Ang anxiety at ilang physical condition ay magkakaugnay at madalas nauuna ang anxiety bago lumabas ang physical issue. Kaya pwede itong maging contributing factor sa kalusugan ng katawan. So, suicide. So, lahat naman tayo familiar sa suicide. So, suicide, based on epidemiological data, Weisman and colleagues found that 20% of patients with panic disorder had attempted to suicide. So they concluded that such attempts were associated with panic disorder. According to epidemiological studies, natukas ni Weisman at ang kanyang mga kasamahan na 20% ng mga pasyente na may panic disorder ay nag-a-attempt daw ng suicide. So ipinapakita nito na ang panic disorder ay may kaugnayan sa panganib ng suicide. So ang risk ng suicide sa mga taong may panic disorder ay kahalintulad sa risk ng mga taong may major depression. So nakakabahala ito dahil ang panic disorder ay medyo common, ngunit madalas hindi ito agad na monitor ng mga clinicians bilang posibleng sanhi ng suicide attempts. So rather, kahit ang mga pasyente na may panic disorder o walang kasamahang depression may panganib pa rin na mag-suicide, kaya mahalaga ang maagang detection at intervention. So panic disorder is not only common but also linked to high suicide risk kahit walang kasamang depression, kaya dapat maging alert ang clinician sa ganitong mga pasyente. So, anxiety disorder. Disorders traditionally grouped together as anxiety disorder include generalized anxiety disorder, panic disorder, and agoraphobia, specific phobia, and social anxiety disorder, as well as two new discovered separation anxiety disorder and selective mutism. So this specific anxiety disorder are complicated by panic attacks or other features that are the focus of anxiety, but in generalized anxiety disorder then focus in generalized to the events of every life. So therefore, we consider generalized anxiety or disorder first. Anxiety disorder are a group of mental health condition na ang main feature ay sobrang kaba o takot na hindi normal at nakakaapekto sa daily functioning ng tao. So traditionally, kasama sa anxiety disorder ang generalized anxiety disorder o GAD. Ito yung klase ng anxiety na hindi lang nakatuon sa isang bagay. Lahat ng aspect ng every life gaya ng schoolwork or even small problems ay iniisip ng sobra at pinoproblema, kaya siya tinatawag na generalized. So kabilang ang panic disorder ang agoraphobia. So sa panic disorder is characterized by panic attacks. Sinasabi ko rin na kanina yung biglang pagsabog ng sobrang kaba at takot kahit walang malinaw na dahilan. Sa agoraphobia naman at yung takot mapupunta sa mga lugar o sitwasyon na mahirap makatakas or mahirap makahingi ng tulong kung magkaka-panic attack ka. Ang sunod naman ay specific phobia.
So ito ay intense fear sa isang particular na bagay o situation, tulad ng takot sa heights, animals, or injection. So next is social anxiety disorder. Dito naman ay kilala rin bilang social phobia. Ang tao ay natatakot makisalamuha o sa humarap sa ibang tao dahil iniisip nila na baka sila ay mahusgaan o mapahiya. Rather, may dalawa pang bagong disorder na kasama na rin daw sa grupo ng anxiety disorder. So which is separation anxiety disorder. So ano nga ba ito? So dito naman, takot o sobrang distress ka kapag nahiwalay sa taong importante gaya ng parents o loved ones. So next is the last, selective mutism. Mostly sa mga bata kung saan normal silang magsalita sa bahay pero hindi makapagsalita sa ibang social settings gaya ng school dahil sobrang silang nahihiya or sobra silang may anxiety. So now let's talk about generalized anxiety disorder o GAD. Mental health condition characterized by excessive, persistent, and uncontrollable worry about various aspects of life such as work, school, health, finances, or every situation. So we all know na normal lang minsan ang magka-worry. So in fact, worry can actually be helpful. For example, it helps us prepare for exam, plan for the future, or make sure na kompleto tayo bago umalis ng bahay. Pero may mga tao na sobra-sobra ang pagkaalala kahit sa maliit na bagay. So dito na pumapasok ang generalized anxiety disorder. So ang GAD ay isang condition kung saan ang tao ay labis at tuloy-tuloy ang pag-aalala tungkol sa halos lahat ng bagay, school, work, relationship, health, kahit minsan walang sapat na dahilan para mag-alala. So can read the situation of Irene para malaman natin kung paano papasok si generalized anxiety disorder or GAD. Irene is described as a friendly person pero konti lang ang close friend niya. She went to a clinic complaining of excessive anxiety and difficulty controlling her life. So para sa kanya, lahat ng bagay ay parang catastrophe. Kahit mataas ang kanyang grade, point average which was 3.7 GPA, convinced pa rin siya na babagsak siya sa lahat ng exams. Because of this, madalas niyang i-treat na mag-drop ng classes kahit ilang weeks pa lang ng semester. So dahil sa takot na siya, hindi niya maintindihan ang lessons. So after some time, Irene worried so much that she actually dropped out of her first college after just 1 month. So she became depressed for a while, then decided to continue at a local junior college. So doon na kaya niya at nakakuha pa siya ng straight A's for 2 years. Pero nung bumalik siya sa isang 4-year college, nagsimula na namang bumalik ang sobrang kaba. So she would even call the clinic an extreme agitation, insisting na kailangan niyang mag-drop ng certain courses dahil hindi daw niya kaya. So with the help of her therapist and her parents, she was persuaded to continue. Interestingly, kahit anong course ang tinapos niya, her grade were always between A and B, pero hindi pa rin siya mapakali. So lagi siyang natatakot na babagsak at hindi matatapos ang requirements. So her worries were not limited to academics. Concerned din siya sa relations, especially with her friends and her new boyfriend. So kapag may date sila, she would constantly fear na baka mapahiya siya or mawala ang interest ng boyfriend niya. So kung babasahin natin si Irene, ay nakakaranas ng mga causes ng generalized anxiety disorder, kabilang ang excessive worry across many aspects of life like school and relationships. So uncontrollable anxiety kahit malino na mataas naman ang performance niya, persistent fear or failure or rejections kahit wala namang sapat na dahilan. So this case illustrates how God can affect person's education, social life, and overall well-being. So generalized anxiety disorder is more than just being a worrywart. It's a mental health condition na may matinding epekto sa buhay ng tao at sa mga taong nakapaligid sa kanya. So clinical description according to the DSM-5-4, panic disorder and agoraphobia were classified together as panic disorder with agoraphobia.
However, researchers later found that panic disorder can occur with and without agoraphobia, and that agoraphobia may develop even without panic disorder, according to Witchen, Gloucester, Beesde, Baba, and Karsken in 2010. So ang sabi dito, according to DSM-4, dati magkasama ang panic disorder at agoraphobia sa isang diagnosis na tinatawag na panic disorder with agoraphobia. Pero sa mga studies ni Witchen, nakikita nila na may mga tao na may panic disorder pero hindi nagde-develop ng agoraphobia, at mayroon din namang agoraphobia na wala namang kasamang panic disorder. Pero madalas magkasama silang dalawa, kaya usually pinaliwanag sila together. So panic disorder or PD, magkasama ang anxiety at panic sa isang komplikadong relasyon na pwedeng maging sobrang devastating para sa isang tao. So hindi lahat ng may panic attack sa automatic na magkakaroon ng panic disorder. So para ma-diagnostic ng panic disorder, kailangan makaranas ang tao ng unexpected panic attack at pagkakaroon ay nagkakaroon ng matinding takot o anxiety tungkol sa posibilidad na maulit ito o magiging consequences. So halimbawa, iniisip nila na baka ikamatay nila o mawalan sila ng kontrol kapag inatake. May iba naman na kahit hindi nila lantaran na sinasabi na takot silang maulit, makikita naman sa behavior na changes nila, tulad ng pag-iwas sa isang lugar o hindi na natutuloy ang mga gawain sa bahay dahil sa takot na baka matrigger ang panic attack kapag naging masyado silang active. Ang panic disorder o PD ay tinuturing na medyo common ayon sa research ni Kessler at mga kasamahan nito. May mga 2.7% ng population ang pumapasa sa kriteriya ng PD sa loob ng isang taon, samantalang 4.7% naman ang nakakaranas nito at some point sa buong buhay nila. So kapansin-pansin din, ang 2/3 o halos 2/3 ng mga kaso ay kababaihan, according to Ethan Kessler, Witchen, and Maggie in 1994. So mayroon ding mas maliit na grupo na may mga 1.4% ng population na nagkakaroon ng agoraphobia kahit na hindi sila nakakaranas ng full-blown panic attack. So let's proceed the causes or dahilan ng panic disorder. So hindi natin lubos na maintindihan ng panic disorder kung hindi natin titignan ang tatlong pangunahing factors na madalas nababanggit sa books nito. So first dyan is biological and psychological at social factors. So kanina, in-explain ko na yun mga differences nitong biological and psychological at social factors. So may matibay na ebidensya na ang mga agoraphobia ay madalas na nadidevelop pagkatapos makaranas ng isang tao ng unexpected panic attacks o panic-like sensations. Pero kung gaano kalala ang agoraphobia at kung magde-develop ba talaga ito, ay kadalasang naapektuhan ng social at cultural influences. Samantala, ang mismong panic attack ay panic disorder ay mas malakas na connection sa biological at psychological factors, pati na rin sa kanilang interaction. So, makikita natin sa diagram ang process kung paano nade-develop ang panic disorder at agoraphobia. Sa una, nagsisimula ito sa dalawang vulnerabilities. Sa una dyan, ang generalized psychological vulnerability. So ito yung predisposition ng tao na maging anxious dahil sa life experiences tulad ng stress. Ang general biological vulnerability naman is, ito naman ay yung genetic o biological factors na nagpapataas ng risk ng isang tao sa anxiety o panic. Kapag may stress mula sa life's events, pwedeng mangyari ang tinatawag na false alarm. So ito yung parang panic response kahit walang totoong danger. So sa pagdaanan ng panahon, ang false alarm na ito ay nagiging learned alarm. Ibig sabihin, natututo ang katawan at isip ng tao na i-associate ang panic sa somatic sensations o mga physical na sintomas tulad ng pounding, heart o mabilis na paghinga. Dito pumapasok ang specific ng psychological vulnerability. Kapag iniisip ng tao na ang mga physical sensations na ito ay delikado kahit hindi naman. So dahil dito, nagde-develop ang anxious apprehension kung saan masyado nang nakatutok ang tao sa kanilang physical sensation. Halimbawa, iniisip nila na bakit ang bilis ng tibok ng puso ko. So baka aatakihin daw sila. So ang resulta nito ay panic disorder. So ngayon, kapag mas lumalala pa at naapektuhan ng social at cultural factors,
pwedeng mag-lead ito sa isang development of agoraphobia kung saan iniiwasan ng tao ang mga lugar o sitwasyon na tingin nila ay delikado o walang safety signals. So let's proceed the treatment. So mahalaga sa psychopathology ang pag-aaral ng effectiveness ng bagong treatments. So bakit? Kasi minsan ang response ng pasyente sa treatment kung gamot man o psychological therapy ay nakakatulong para maintindihan ang possible causes ng disorder. So meron tayong two types of treatment, ito ay ang medication at psychological intervention. So una dyan ang medication. So maraming klase ng drugs ang ginagamit sa treatment ng panic disorder. Kadalasan ng mga ito ay nakakaapekto sa neurotransmitter system tulad ng noradrenergic, serotonergic at GABA benzodiazepine systems. So kasama sa mga ginagamit na gamot ay ang high potency benzodiazepines tulad ng Arpuzam o Xanax or SSRI o selective serotonin reuptake inhibitors tulad ng Prozac Alprazolam. So ang SRIs, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors tulad ng venlafaxine. Ang SSRIs ang kasalukuyang pinaka-recommended based sa evidence o effective sila pero may drawback. Halos 75% ng pasyente ang nakakaranas ng sexual dysfunction habang umiinom ng SSRIs. Sa benzodiazepines naman ay mabilis ang epekto kaya madalas ginagamit. Pero may problema rin ito. Mahirap silang ihinto dahil nagdudulot sila ng psychological at physical dependence at posibleng addiction. So dahil dito, hindi sila strongly recommended. Kahit sila pa rin ang pinakamadalas i-prescribe, dagdag pa rito na aapektuhan din nila ang cognitive at motor functions kaya minsan nagkakaproblema ang mga pasyente sa pag-aaral o pagmamaneho. So may advantage at disadvantage ang bawat klase ng gamot. Depende sa pasyente. Kailangan timbangin ang benefits at side effect bago piliin ang treatment. So the last treatment is psychological intervention. Sa treatment ng panic disorder, napatunayan na effective ang psychological intervention. Noong una nakapokus ang mga treatment sa pagbabawas ng agoraphobic avoidance. Ibig sabihin nito, tinutulungan ng mga pasyente na harapin ang mga sitwasyon iniiwasan nila dahil sa takot. So gumagamit dito ng exposure-based strategies. Ang idea ay simple, unti-unting hinaharap ng mga pasyente ang kanilang fear situation para matutunan nila na walang dapat ikatakot. So alam naman ng mga pasyente sa rational level na hindi naman delikado ang mga sitwasyong iyon. Pero ang goal ng therapy ay makumbinsi sila emotionally sa pamamagitan ng reality. So testing, ibig sabihin ng actual nilang nararanasan at napatutunayan na walang masamang nangyayari. Minsan sinasamahan mismo ni therapist ang mga pasyente sa exposure exercises para pagkakataon din na ginagabayan lang ng therapist ang pasyente kung paano gawin ang exercise mag-isa. So rather, nagbibigay din ng therapist ng psychological coping mechanism para suportahan ang pasyente sa paghaharap sa mga exercise. Karaniwan inaayos ang mga exposure exercises mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap. Sa ganitong paraan, unti-unting natuto ang mga pasyente kontrolin ang kanilang takot at bumaba ang kanilang panic symptoms.